Mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan at mga kababayan. Buksan natin ang ating mga Bible sa 1 Corinthians, 1 Korinto 13, 4 hanggang 7. Ang ating babasahin, ito ang ating mababasa. Ang pag-ibig ay may malaking pagtitiis, mahabang pagtitiis, at mabait. Ang pag-ibig ay hindi mapanibuguin. Ito ay hindi naghahayabang, hindi nagmamalaki, hindi gumagawi ng hindi disente, hindi naghahanap ng sarili nitong kapakanan, hindi napupukaw sa galit, at hindi ito nagbibilang ng pinsala. Hindi ito nagsasaya sa kalikuan, kundi nakikipagsaya sa katotohanan. Tinitiis nito ang lahat ng bagay, pinaniniwala ng lahat ng bagay, inaasa ng lahat ng bagay, binabata ang lahat ng bagay. Ito ang diwa ng pag-ibig, mga kaibigan at mga kababayan. Ito ay pag-ibig galing sa ating Panginoon. Hindi ito galing sa kung saan. Ito ang turo niya sa pag-ibig na mula sa Kanya na dapat natin ay gawin, ating sundin. Kaya dito, mga kaibigan at mga kababayan, ang pag-ibig ay talagang hindi para sa ating sarili. Mayroon tayo sa ating sarili, pero ang diwa ng pag-ibig ay para sa ikabubuti ng karamihan, kalahatan, at para sa ikasasaya ng ating Panginoon. Kaya binigay niya itong pag-ibig na yan. Kaya ating nga naalala yung kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang pag-ibig, kanyang ipinadala ang kanyang bugto o kaisa-isang anak, upang ang sino mang manampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya nakita natin na ang pag-ibig niya ay napakalawak. Nandoon yung pangunawa sa lahat ng tao. Ngunit napansin natin, mga kaibigan, na ang kanyang pag-ibig, isa sa kanyang pag-ibig ay hindi nagsasaya sa kalikuan, kundi nakikipagsaya sa katotohanan. Ang importante sa Panginoon kailangan ang kalikuan, ang hindi maganda ay hindi dapat gawin. Hindi tayo doon makikipagkaisa, kundi makipagkaisa tayo sa katotohanan. Yun ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na dahil sa kanyang pag-ibig, hahayaan na lang niyang tayo ay umayon sa kasalanan dahil siya ay pag-ibig. Kuminsan ganun ang katuwiran ng iba. Sapagkat siya daw ay pag-ibig, maintindihan niya tayo. Kahit madalas tayong magkamali o kahit sinasadya nating magkamali, naintindihan tayo niya sapagkat yan ang pag-ibig. Pero taliwas yan sa sinasabi ng Panginoon. Ating nabasa, ang pag-ibig ay hindi nagsasaya sa kalikuan, kung hindi nakikipagsaya sa katotohanan. Kaya ang kanyang pag-ibig ay hindi puro iintindihin ka. Nandoon din yung pagsaway, nandoon yun yung pagkontra sa masama, at hindi ka papayagan na ikaw ay gumawa ng masama sapagkat ang kagustuhan ng Panginoon na ikaw ay magkaroon ng buhay at ikaw ay maligtas. Kaya alalahanin natin, mga kaibigan at mga kababayan, na ang pag-ibig ng ating Panginoon ay napakalawak, ngunit mayroon siyang ipinagbabawal dahil sa kanyang pag-ibig upang hindi ang tao mapahamak. Kailangan ay hindi natin ayunan ang kasalanan o ang mga gawa ng laman upang tayo ay pumani sa Kanya. At ang gusto ng Panginoon dahil sa Kanyang pag-ibig, matuto tayo sa katotohanan. At ano ang mga katotohanan yan? Yun ay ang katotohanan na kailangan sundin siya at makilala siya sa lahat, na siya ang tagapagligtas, siya ang Panginoong Amang Yahweh na
nagbigay sa atin ng buhay at ang kanyang tagapagligtas na si Yeshua Messiah, at tayo ay lumayo doon sa kalikuan upang ang pag-ibig ng Panginoon sa atin ay manatili sa atin. Yan ang totoong pag-ibig na magmumula sa ating dakilang lumikha at sa ating tagapagligtas na si Yeshua Messiah. Pagpalain tayo ng ating Panginoon Yeshua Messiah.